Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas na karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng pamamahala ng Marcos Administration on Jobs and Social Services. Ang Administrasyong Marcos ay pati sa investment ito sa trabaho at social services para sa lipunang Pilipino. Nais ng Pangulong Marcos na mapag-improve ang muhay ng lipunang Pilipino. So ito yung ating tinunghayan topic ngayon ay yung ang Marcos administrations ay yung kanyang good governance ay patuloy nitong pinag-iibayo yung kanyang investment in jobs and social programs, health and education sa kanyang paglilingkod at pagpapaunlad ng lipunang Pilipino o paghahango sa ating kabuhayan. So ang ating ekonomiya ay lumago at ang unemployment ay bumaba at maraming napaglingkuran in social realm of the government. So yan yung pahayag ng ating pamahalaan na lumago yung ating ekonomiya, bumaba yung unemployment, ibig sabihin tumaas yung employment at marami yung napaglingkuran sa ating social services o iba't ibang serbisyo pampubliko ng ating pamahalaan. Maging doon sa edukasyon at saka sa health services. So ang trabaho at edukasyon at kalusugan at yung social program ng pamahalaan ay pinag-iibayo nito ng lubos para makapamuhay ng maayos itong ating ang lipunang Pilipino, yung ating bansa. At natutugon nito yung ating karapatang pantao. So ngayon reorganize ng Pangulong Marcos ang Task Force Zero Hunger upang mapag-ibayo ito with various government agencies and offices. Sa edukasyon, ang ating SHS o Senior High School ay magiging employable kung saan ay may trabaho agad silang mapapasukan sa kanilang mga tech and courses chosen sa HSS curriculum. At maraming isang kumpanya dito para may trabaho agad habang nag-aaral pa ang mga estudyante. So yung ilan sa mga bagong hakbangin ng ating Pangulo ay yung reorganization noong Task Force Zero Hunger. So ito yung social services ng kung saan ay ang namumuno rito ngayon ay yung DSWD at iba't ibang mga ahensya. So maraming interagency ito to provide ay services na zero hunger. So parang feeding program ito na walang Pilipinong gutom at mapaglingkuran yung sambayan ng Pilipino with this na maaari sa iba't ibang hakbangin ay magkaroon ng zero hunger, yung kagaya ng feeding program, etc. na mga ayuda sa ating mga kababayan. At yung sa education naman, sa senior high school ay yung maganda ron ay yung kanila pinag-ibayo yung employable yung mga courses na mga senior high school ay sila ay mayroong ugnayan yung DepEd at saka yung advisor ng ating pamahalaan para diyan sa DSMATs. So yung ginagawa nila ay halimbawa yung courses na kukunin ng mga estudyante doon sa yung halimbawa vocational courses doon sa senior high school na pamimilian ng mga magulang at estudyante, yan ay mayroon ko lang mga trabaho na agad na malalandingan. At the same time,
habang sila ay parang on the job training ang mangyayari doon sa, ayon sa aking pagkakaunawa, parang on the job training agad yung mangyayari, yung kanilang training for the, parang yung ituturo sa kanila doon sa halimbawa vocational courses, naka on the job ka na agad, doon ka na agad mismo sa kumpanya at mayroong mga kumpanya na mga nakisa para diyan sa programa ng ating Pangulo na ito ay employable yung mga senior high school natin na makapagtatrabaho. Siguro hindi ko natandaan yung mga yung mga kumpanya na nakisa roon, kung meron sa electronics, etc., para may employ agad yung mga estudyante at the same time sa pag-aaral nila, the job training na agad, at mabibigyan sila ng mga certification doon. So after graduation, so meron na agad silang pwedeng maaring doon na rin sila makapagtrabaho whatsoever. So yun ang maganda roon. At ang pinakamaganda diyan, kasi yung mga kumpanya talaga naman lalaki, dapat yun ay i-require sa halimbawa talaga tinitraining nila yung mga employee nila. So mas maganda yun kasi either yung kanilang employee ay high school graduate or not, ay pwede nilang ma-employ doon sa kanila para ito ay yun ang dapat na makita ng ating pamahalaan at maprogramahan papaano yung mga non-high school graduates, parang non-educated na mga Pilipino, paano sila makabaho doon sa mga kumpanya or anumang industriya. So dapat ay yung mga non-educated, no read no write, or hindi nakatapos ng high school or elementary lang, hindi pa nakatapos, paano sila makapagtatrabaho sa isang industriya? Kung yung high school nga lang, pahirap pa na, di ba? Graduate ng high school. So dapat yun yung maprogramahan din ng ating gobyerno with the DepEd, parang kung paano mai-employ yung mga ganyan, yung mga aral ng mga mamamayan, di ba? So ano yung trabaho na pwede nilang mapasukan may bibigay ng mga kumpanya. Dapat ganoon din, kusapin din ng ating administrasyon Marcos yung mga kumpanya kung paano nila magtrabaho. Yun namang mga non-educated na mga Pilipino para sila may employ. So i-train din sila ron according doon sa kanilang level, kung non-educated, hindi graduate ng high school or elementary. So, kanilang tuturuan kung paano yung job na may offer ng isang kumpanya to those kinds na yung kanilang educational payment or walang edukasyon. So, sana para, kasi to be fair, na hindi naman po pwedeng walang trabaho yung mga Pilipino, walang pinag-aralan. So, di ba? So, kailangan meron. Kasi hindi naman basta-basta mamumulot lang sila ng basura para kumain dahil non-educated. May mga ganon. So kaya dapat ay sila ay maturuan kung paano sila, kung ano ikakabuhay nila na ito decent to be employed or even give them ay business. Halimbawa mga ganun. So maaari sila parang makapag-negosyo to i-educate sila kung anong industriya maaari. So ngayon, ang Human Rights Promotions ay maaaring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang ng tao. At isyong ito ng pamamahala ng ating Pangulo Marcos ay ating sinusuportahan ng kanyang perspektiba para paunlarin ang lipunan Pilipino, ang pagpapaunlad niya at social services at pagbibigay ng edukasyon at kalusugan ay mahalaga sa pamamahala, lalo na sa sitwasyon ng ating bansa na mayroong kahirapan pa ang sitwasyong lipunan. So napakahalaga yung hakbangin ng ating Pangulo sa pamamahala sapagkat yun ay yung kanyang tinutugon yung human rights, yung maibigay yung karapatang pantao ng Pilipino doon sa kanyang perspektiba sa pamamahala. Yan, kagaya ng halimbawa job, right to work, yung social services, right, social rights, at saka yung education, health. So doon sa social service, bahay, kaya pangunahin, basic na dapat yung Pilipino ay ito meron yung trabaho-bahay. Trabaho-bahay dapat na ibigay ng gobyerno. Kung may trabaho-bahay, kasunod nun, edukasyon, health, yan doon, and then etc. So kung gano'n makapamumuhay ng mga isang lipo ng Pilipino. And at the same time ay unti-unti sila ay magkakaroon ng dapat ay TV standard
So dapat yun ang mahabol dahil ibig sabihin, hindi ka basta nagkatrabaho, nagkabahay at with followed with the other social services, kundi it should be standard. Standard, dapat ay standard. Talagang maayos yung iyong pabahay at ang work. Hindi just a minimum wage na nag-i-house ka pa rin. So dapat ay yung supposed to be yung binabalangkas ng human rights na standard living, yun yung supposed to be minimum wage natin. Halimbawa, ano ba yung minimum wage dapat for the standard living? Halimbawa, 40,000 a month. So yun yung dapat na basic wages ng lahat ng mga tao. So dapat ganun para makapumuhay ka according to human rights. And then followed with that, yung programa ng gobyerno social service, paano sila, halimbawa, from that 40,000, makabibili sila ng pabahay ng gobyerno na mura. Or even yung private pa with the murang. So, with that kind of basic standard living from that salary minimum. So, dapat ganun, dapat pataas. Yung ibang mga bansa, ganoon sila, kaya yung mauunlad na bansa, nilang minimum wage, naibigay nila yung karapatang pantao. At kapag naibigay mo yung tugon mo yung karapatang pantao, maunlad yung bansa mo kasi naibigay mo standard lahat kasi binabalangkas doon yung standard. Ano ba yung ibig sabihin ng living? Ibig sabihin nakapamumuhay ka na maayos doon ng mabuti na kaya mong makapamuhay ng mahusay yung nabibili mo lahat. So yung kagaya noon, yung standard natin according sa ibang mga expert, pagkukwenta na yung pamumuhay natin dapat meron nasa 40 above. So yun na dapat minimum natin. So doon sa ibang bansa, yun ang minimum wage na and above. Kaya pag pumunta ka ng ibang bansa, yung malalagong mga bansa ay ganun yung pamumuhay at sila ay maunlad na maunlad. So kaya dapat yun ay marating ng ating pamahalaan. But usually, kung hindi pa man yun marating yung nasa standard na yun at may trabaho, bahay yung mga tao at mayroong basic social service hanggang sa umangat siya from standard to above standard. So mga ganun. So nagiging basic mo, malaki na yung basic salary mo or minimum wage mo na binabalang rate na standard living. So yun yung dapat na model to paano mamumuhay ang bawat isang tao according sa human rights. So yung trabaho, pamahay, edukasyon at kalusugan ay pangunahin na dapat ng sinumang tao o maibigay ang kanilang karapatang pantao mula dito sa mabuting pamamahala. Hindi lamang ito kundi pagpapaunlad ng ating mga negosyo mula maliit hanggang malaking negosyo upang makapagbigay ng trabaho yun. For the job ay syempre paano ka ba makakatrabaho? Syempre i-employ ka or magninegosyo ka. So ngayon dapat pag-isipan ng mabuti ng ating pamahalaan kung paano magparaan ng negosyo para makapag-employ ka to have standard salary or mabigyan mo ng negosyo ang isang tao micro, small, medium size na standard yung kanyang kikitain to above kung magpapasweldo siya ng mga tao kasi syempre kung micro, small, mababang kasi kung minimum wage pa lang ngayon napakabigat nun kasi kinakailangan kikita ka ng malaki so kapag tingnan mo yung halimbawa sa hindi kasi nasusunod din yan pero kung titingnan mo halimbawa micro kasi yung micro usually pampamilya yun kasi kapag magpasweldo ka na dapat minimum wage di ba halimbawa province may negosyo ako so dapat pasweldin ko yung top wage kung mahina yung kita mo magpapasweldo mo ba ng minimum halimbawa meron kang servidora, meron kang tindera. Kapag halimbawa, anong negosyo mo? Diba, may tindahan ka, meron kang ganyan. So, meron kang paano mo pasosyo din sila. So, di ba, may halimbawa, province, Manila, di ba, ganon. Kung para sa food chain nga, minimum wage, di ba, halimbawa, sa mga sikat na mga food chain, minimum wage sila nagpapapas. So, yung mga above pa. So, di ba ganon din sa province? So kaya lang iba hindi nila naibigay dahil nga sa hindi naman ganun kumikita ng malaki. So kaya dapat kung tutuusin standard pa nga dapat yung di ba? Kung standard mo paano ka na mabubuhay, di ba? So kaya halos ay hindi talaga halos na check yung mga ganun. Pero that usually we should kapag talagang i-strict ng gobyerno halimbawa tataas ng ekonomiya
dapat kapag ikaw ay magnenegosyo, you have to be a capital na ganito para kumita ka ng ganito at makapagpasweldo ka ng tao na ganito. So dapat ganun sasalain ng DTI at noong municipal. Well, hindi na masala ng ganun. Dahil nga sa mahirap kinakailangan na may trabaho lang. But you should, kapag kahit micro ka, kung pang family yan, dapat kikita ka at least kahit paano minimum wage, di ba? Kung ano mo pagkakabuhay mo, di ba? Kung employee ka, ano ba 10,000? Dapat yung kikitain mo doon sa negosyo mo 10,000 din, di ba? Or above, mga ganun. So, ang trabaho ay dapat maabot ng administrasyon ang mataas nitong bilang employments para walang Pilipino maghirap at magutom at mamuhay ng walang trabaho. Ang social services sa mga walang trabaho at kinaharap na masa ay dapat mapag-ibayan. So, yan. So sana maabot sana ay mating administrasyon yung malaking bilang ng trabaho. Halimbawa, ilang milyon yung unemployed, at least kahit paano makuha yung malaking bilang na ma-employ yung mga tao na yon. Halimbawa, kahit siguro mga 60%, mga 70% na-employ niya yon, yung 30% ilagay niya doon sa mga iba't ibang halimbawa mga hindi regular na trabaho or ipapasok sa mga pantawid sa pamilya yung mga hindi na-employ para wala kagaya ng zero hunger, walang gutom, di ba? So walang magiging kaos. Kaya nakakalungkot din isipin, siyempre, yung walang trabaho, siyempre, doon sila aabutin doon. Yung sabi nga hindi regular yung trabaho, parang nagiging mamaya may trabaho, mamaya wala, di ba? Yung ganoon. Iba pa yung may trabaho ka na regular ka, di ba? So sana maabot ng ating administrasyon at mga susunod pa to full employment. Pero dito sa administrasyon ito, pilitin niya lang yung malaking bilang na mabigyan ng trabaho. At yung mga hindi nabibigyan ng trabaho, may social services naman para matulungan sila at mayudahan. Sapagat kahit naman walang trabaho, parang ngayon nga, mamaya meron, mamaya wala mga ganun. Pero dapat maayudahan yun, yung social services, at least kahit paano makapamumuhay pa rin sila nung maayos, even though hindi sila nabigyan ng opportunity ng ating pamahalaan para mabigyan ng trabaho. Diba? Ganun, negosyo or employment. So yan itong programa ng ating Pangulo sa SSS ay mahusay ito at naway magbunga ito ng maraming trabaho mula pa lamang sa senior high school at mag-graduate sa college na dapat may trabaho na mapupuntahan at makapag-create ng industriya. Ang ilang courses offered na encourage you to learn ang modernong technology like AI and other digital business and jobs. So yun. So sana yung mapag-ibayo yung ginagawa ng ating Pangulo doon sa senior high school na employable sila. At at the same time, meron kasi di ba yung colleges may offered courses yan Yung iba i-encourage nila. Kaya nagkakaroon ng para sinasabing job mismatch kasi yung halimbawa may isang courses ang layunin noon ay gumraduate ka, ikaw yung gagawa ng industriya. Halimbawa, AI. So, yun ay mula sa ibang bansa. Offer sila ng courses dito. Pag natuto ka ng AI, ikaw yung mag-create ng industry ng AI dito. Halimbawa, ganun. Ikaw yung magnenegosyo kung kapasimula. Doon ay, ang nangyayari ay pag minsan hindi nakiklik. So, hindi ka nakapag-industriya. Yung iba, walang trabaho. So, yung kanilang papasukan trabaho, yung iba na lang, yung iba, hindi naman related. So, nagja-job mismatch. Or else, yung iba naman, halimbawa, from other countries, halimbawa, AI, digital, kung mag-invest dito, wala namang skill for the AI. Kasi wala nga courses over. So, ngayon ay, yun ang isang problema ng job mismatch na sinasabi. So, kaya, yun ay mapag-aaralan mabuti nitong ating sa senior high school at maging sa colleges para kung paano tayo makapagpapunan. Kasi di ba tayo mga edukasyon na makapagpapakulan naman para magkaroon tayo ng in-skill natin yung ating mga Pilipino for that na sila makapag-create ng industry. Ang naging problema, pag may maaaring hindi nakiklik or kakaroon ng problema, hindi nag-boom. Halimbawa yung ganun. Pero sana dapat kapag yung mga encouraging na mga offered courses, makapag-create sila ng industriya. Pero kung may mga offered courses na hindi naman talaga uukol sa ating bansa, pag-aralan din mabuti kung dapat ituloy yun o hindi. Or
siya yung magdudulot ng magandang pag-create ng industriya, ano, mga ganun. Yung sa job mismo, pag-isipang mabuti kung alin yung may landing job na agad, or alin yung makapag-invest dito para meron tayong skilled worker for that, ano, sa senior high school. So, maaaring may mag-invest sa mga bansa na ang mga ganyan, subalit hindi naman tayo skilled with that. Kung kaya ang job skill mismo in senior high school, mahalaga ito to teach students skills needed with that industry. So usually, ang ganyang negosyo, nag-train ng mga tao in country na walang skill to be their employee. Yung kasi, halimbawa, yung ibang bansa kasi, halimbawa, dito sa Pilipinas, pag nag-invest sila rito, titrain sila ng tao rito kapag para ma-employ nila. Wala tayong kakayanan para mag-train o mag-educate ng tao para doon sa industriya na yun. Yung mismong kumpanya na nag-invest dito. Ganun ang ginagawa ng ibang mga bansa. Maging dito sa Pilipinas. Yun. Kahit high school graduate ka lang, i-train ka nila, magkakaroon ka ng magandang opportunity na job dun sa kanila, at kapag naging regular ka, maganda maging kabuhayan mo. So, yun yung maganda roon, na mayroong mga ganung kumpanya na maunlad sa ibang bansa na nakapag-invest kagaya dito sa Pilipinas. Mas may employ ka nila. So, yun ang pinakamaganda na kapag yung ating Pangulo Marcos ay nakapagkayat ng mga investor na maganon sa Pilipinas. So, magbibigay siya ng magagandang trabaho sa mga Pilipino at mga pagpapaunlad. So, sa ating sitwasyon na may naghihirap pa rin at may climate change at other na kinaharap, like inflation, kaya iba yung hirap ang naranasan ng mga tao, kung kaya dapat ma-adapt itong ganitong naharap natin at sa pagpapaunlad ng ating administrasyon ay naman itong sitwasyon ito, nahango ang mga tao sa hirap o na-adapt ito unti-unti in our development. So, ika nga ay tinutugon ng ating administrasyon ang karapatang pantao. So, yun. So, dapat talaga ay pag-ibayuhin ng ating administrasyon yung adaptations dun sa itong sa climate change at saka doon sa ating, syempre yung sitwasyon natin na meron tayong poverty, climate change. So, para kung paano niya tutugunin yung karapatang pantao, ito din na ibigay, di ba, yung karapatang pantao. Kagaya ng kanyang programa, job, so services, so at kung paano niya nahaharap yung climate change at yung kahirapan. So at the same time na adapted na, di ba? Creations, etc. etc. So sa ngayon naman ay yun nga, kaya nga sinasabi ng ating administrasyon, ito ay patuloy ng i-invest niya yung job, yung para dahil nga sa ito ay para mabigyan niya ng kabuhayan ng lipunan ng Pilipino. Kaya with the kaya ngayon sa climate change kailangan din, dahil nga sa hindi agad-agad ito na re-resolve so long term yung pag-solusyon, kaya dapat i-adapt mo yung habang sinusolusyonan, nag-adapt yung ating pamahalaan to resolve o paano natin harapin at yung kahirapan, diba? At doon mo tinutugon yung karapatan tao, kagaya nung sinasabi natin Pangulo Marcos. So naway gabayan ng ating Panginoon Diyos ang ating Administrasyon Marcos upang ang kanyang programa ay kanyang lubusang may pamahala o matugon niya ng lubos ang karapatang pantao. Higit pa rito ang ating makamit. So ang malaga about Pilipino mamuhay ayon sa karapatang pantao as stated, dapat may trabaho, bahay, lupa, edukasyon, kalusugan, etc. etc. So ang isang bansang makatutugon at maibigay sa lahat ang mamamayan ang karapatan ay maunlad ito mula sa standard living na balangkas ito. So yan. Kaya kung matutugon ng isang bansa yung karapatang pantao ay magiging maunlad yung up to above standard pa. At sana gabayan yung ating Pangulo Marcos, yung administrasyon ito, yung ating pamahalaan ng ating Banlanta Maria ng Panginoon Diyos, at ito ay mamahala ng mabuti lahat, at ito ay magkaroon ng ibayong kagalingan upang matugon niya yung karapatang pantao o makapag-way, magabayan siya sa kanyang mga hakbangin para yung karapatang pantao ay matugon, o iba't ibang mga magagaling na hakbangin niya sa pamamahala ay magawa niya para
matugunan itong karapatang pantao, mapaunlad yung buhay tayong lahat ng mabuti, mamuhay tayong lahat ng patas from human rights. So ngayon ay maliwanagan ni Banal na Santa Maria ang bansang ito mula sa pamahalaan at punang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, at mamahala ng may patas na hustisya at tugunin yung karapatang pantao. At iwasan yung pang-abuso at katiwalian. At yung mamamayan naman ay sumunod sa pamahalaan at sumuporta doon sa mabuting pamamahala, karapatang pantao, patas na hustisya, at iwasan yung paggawa ng kriminalidad. Upang sa gayon, at paglaban sa pamahalaan, upang sa gayon ay makapumuhay tayo ng mapayapa at madaling pag-unlad, o magmumuhay tayo ng may kaunlaran at mapayapa, may kaayusan. So ngayon tayo ngayon mula dito ay makapamumuhay ng may kaligtasan spiritual. At higit sa lahat ay tayo ay makapamumuhay ayon sa mabuting balita ng magaan kung mayroon tayong kapayapaan at may maganganap. Mananais ang ating banal na Panginoon. At tayo ay magkaroon ng lubos na kaligtasan spiritual pagdating ng panahon. So muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nabog sa buhay naman ng Human Rights Promotion sa linggong ito. Hinggil sa karapatang pantao, dito sa issue ito ng programa at pamamahala ng ating Administrasyon Marcos sa kanyang pagpapatuloy ng kanyang perspektiba sa ating pamumuhay. Magandang hapon sa inyo.